Maraming pamilya nagsisimba lang pag Pasko. Maraming pamilya nagsisimba lang. Kung ang simbahan sa parents, optional lang. Yung maka-attend at hindi, tandaan nyo, pag ginawa nyo yun sa inyong mga anak, walang value ang church. Kaya kita nyo, paglaki ng anak nyo, dinadala nyo sa church, hindi nyo madala. Bakit? Kasi nung maliliit pa sila, ikaw na parent, optional sa'yo ang church. The target of the devil is not the church. Actually, ang target ng demonyo is the family. Kaya mga kapatid, ang gagawin ng demonyo, wawasakin ng pamilya mo, sisirain ng pamilya mo. Bakit? Pag nasira niyang pamilya mo, kasunod kang masisira. Kaya ingatan mo ang pamilya mo. Now, bakit importante ang bahay? Actually, supposed to be, it's a shelter for your storm. But the problem is, most of us, it is not the shelter for the storm. It is actually a starter of storm. Sa maraming bahay. Totoo, hindi. Kaya may mga bata tuloy, ayaw magstay sa loob ng bahay. Bakit? Away ng away si nanay tsaka si tatay. Gusto sa labas. The family should be the learning place to love. Pero ang problema, ang nangyayari, the family is the learning place to hate. Family becomes, dapat mafe-feel nila na meron kang value. Pero ngayon, na nangyayari ngayon, the family becomes the unlovable place. Palatandaan ito, na ang pamilya ay hindi okay kapag ang anak laging gusto sa labas ng bahay. Tanggalin mo ang Diyos, it will never be a home. Kasi we must take God and bring God in the home. Alisin mo ang Diyos, it's just a house. Alisin mo si God, it's just a four-wall house. Pero pag nilagay mo si God, may away ba? Oo naman. May kagalitan ba? Oo naman. Pero ang mahalaga, nandun si Lord. Kasi si Lord lang ang pwedeng mag-establish ng bahay. That's why the Bible said, sabi ng Scripture, unless the Lord builds the house, its laborers will labor in vain. Maliban daw ang Diyos ang magtayo ng bahay. Lahat na nagtatayo, nagpapagod lang. Maliban ng Diyos ang mag-establish ng marriage nyo, nag-asawa ka lang, pero wala kang family life. Because God is the creator and the author and designer of your family. Therefore, God is the one that can bless your family, change your family, transform your family, and God can even bring forth miracles in your family.